Palas makikita ang sultan na si Samarkand na nakikinig sa isa nitong tauhan na naghahatid ng balita. Sinabi ng tauhan nito na ang kanilang initial na plano kung saan ang Sand and Steel Tribe ay nagawa nilang matakot na kung saan napaalis nila ang mga ito sa kanilang mga tirahan at nag-migrate sa Megantano Forest. Sinabi ni Samarkand na kung ganun ay tagumpay ang ating plano. At tinanong nito ang status kung ano ang ginawa ng mga taga-Megantano dito. Sumagot ang tauhan nito na nakakapagtak ang ligtas at walang kahit anong isyu na nakarating ang mga ogre sa Megantano. Di makapaniwala si Samarkand sa narinig. Gayunpaman ay sinabi nito na maaari nang umalis ang kanyang tauhan. Pero sinabi nito na meron pa silang isang problema. At sinabi nito na ang mga halimaw na kanilang pinaalis ay muling bumalik at kasalukuyang inaatake ang kanilang borders ramparts. At dahil dito ay nagalit si Samarkand. Sinabi ng tauhan nito na ginamit na nila ang kanilang firepower para itaboy ang mga ito pero parang ang mga monster na ito ay parang mga baliw at sobrang natatakot at hindi ito nagpapakita ng kahit anong pagbagal. Dahil dito ay ipinag-utos ni Samarkand na tipunin ang kanyang mga kawal at atakihin ang mga monster na ito. Matapos noon ay napaisip si Samarkand kung bakit nag-backfired sa kanila ang kanilang domino monster strategy, ito ba ay plano ng Megantano? Pero imposible na magawang itaboy ang ganito kalaking pagsugod ng mga monster. Maliban na lang kung meron talagang tunay na demonyo ang naninirahan sa kanluran, sabi ni Samarkand. Samantala si Lloyd ay makikitang masaya na nag-abot ng dokumento sa mga moneylender na kung saan nakasaad dito na sila ay fully paid na sa kanilang mga utang. At mabilis niya itong pinapirma sa pinaalis. Dumating naman ang Baron at nagtanong kay Lloyd kung talaga bang nabayaran na nito ang lahat ng utang ng kanilang pamilya at ipinakita nito ang resibo na patunay na sila ay bayad na. At mabilis na niyakap ni Baron Arcos ang anak habang umiiyak at nagpapasalamat dito. Sinasabi ni Baron na hindi siya karapat-dapat na maging ama. Kaya tila nalungkot ang ating bida. Nagtanong ito sa Baron kung mahal ba ito ng Baron. Na sinagot naman ng Baron na hindi niya na kailangan pa itanong iyon dahil mahal niya ito. Dahil dito ay napatahimik ang ating bida. At nakangiting sinabi na sapat na iyon para masabing tatay si Baron Arcos. Matapos nun ay nagkaroon na naman ng panibagong title ang ating bida na kung saan binigyan ito ng 2CP. Habang naglalakad ay nakasalubong nito si Javier, dito ay sinabi ni Javier na maayos na nilang na-relocate ang tirahan ng mga ogre. Katulong ang mga White Cavaliers at sinabi din nito na masaya si Akush dahil marami silang karne na makakatulong para sa mga muscles nito. Pero sumagot lang ang ating bida na great job at sinabi nito na dapat ay magpahinga din si Javier. Matapos nun ay sinasabi ang ating bida sa sarili na nagawa na nilang maisaayos ang bagong tirahan ng mga ogre at maging ang domino monster na kung sakaling bumalik ay madali na lang nilang maitataboy dahil kay Bibeom. At dito ay naisip rin ng ating bida na matapos mabayaran ang kanilang mga utang ay wala na itong aalalahanin, kung kaya tila nagtataka din ito para sa kanyang sarili dahil akala nito ay magtatatalon ito sa tuwa kapag nabayaran na lahat ng kanilang utang. Napatanong ito sa sarili kung bakit tila napakakalmado nito. Napahiga ito sa kanyang silid at naalala ang umiiyak na Baron. Matapos nun ay naalala rin nito ang kanyang tunay na ama sa tunay na mundo. Kung kaya di na rin ito napigil ang umiyak. At sinabi na nagawa nitong masolusyonan ang mga problema sa mundong ito. Samantala di man lang niya nagawa dati na makatulong sa kanyang tatay sa tunay na mundo, kaya patuloy ito sa pag-iyak. Habang si Javier naman ay nakatayo lang sa tapat ng pinto ng silid ni Lloyd. Hanggang sa tuluyan ng humagik-gik sa pag-iyak ang ating bida. Kaya sinabi ni Javier na umiyak lang ito hanggang sa makontento ang puso nito dahil deserve niya naman ito. Makalipas ang ilang araw ay makikitang masaya ang mga tao at chini-cheer ang ating bida. Samantala si Lloyd naman ay tila nahihiya na naiirita sa mga ito. Kaya galit nito na sinabi na tumigil na ang mga ito. Sinabi ni Javier na ayos lang magyabang si Lloyd. Dahil ang lahat ng tao dito ay hindi makikitang ganyan kasaya kung hindi dahil sa ating bida. Maya-maya ay patakbo na lumapit si Bayern kay Lloyd habang sinasabi na meron silang malaking problema. At sinabi nito na maraming tao ang paparating sa kanilang village na galing sa timog. Kaya napatanong si Lloyd kung ano ang mga ito. Kalaban ba o mga sundalo?
Pero sinabi ni Bayer na ayon sa kanilang mga security troopers ang mga ito ay refugees. Agad naman nilang pinuntahan ang mga ito. At tinanong ni Lloyd kung sino ang mga taong ito. At dito ay nagpakilala ang isang refugees bilang Nicholas ang village chief ng kanilang barony. Sinabi nito na sila ay galing sa Surt Ino barony mula sa timog. Ipinaliwanag nito kung paano sila napunta sa village nila Lloyd kung saan isinakripisyo ng tatay ni Nicholas ang sarili para sila ay makaalis sa kanilang lugar. Tinanong ito ni Lloyd kung ang tinutukoy ba nito ay mga monster, at sumagot naman si Nicholas na oo at ito ay mga 2 metro ang laki na parang mga beetles. At dito ay sinabi ni Javier na ito ay ang monster domino. Na kung saan din nila inakala na mapipinsala ito ng husto. Dito ay naisip ng ating bida na alam nito na lahat ng village na malapit sa wilderness ay maaapektuhan ng monster domino. At sa palagay nito na ang Frontera barony at ang Lacuna lang ang hindi masyadong naapektuhan dahil ang mga normal state ay walang mga summon, white cavaliers o kahit swordmaster. Sinasabi pa ni Lloyd na wala nang ibang maaaring puntahan ang mga taong ito kundi ang village ng Frontera o ng mga Lacuna. Napatanong sa sarili ang ating bida kung ilan ang mga taong ito kung aabot ba sila ng 1,000 o 10,000. Nagmamakaawa ang mga refugees na tanggapin sila o kahit bigyan man lang ng makakain para sa mga batang kasama nila. Pero sinabi ni Javier na mukhang mas marami pa ang darating na refugees sa kanilang village na kung mangyari yun ay wala silang sapat na lugar para sa mga ito. Pero ang ating bida ay sinasabi na mas nagiging excited pa ito ngayon. Pero si Javier ay tila di naiintindihan ang iniisip ni Lloyd. Sinabi ni Lloyd na mag-isip naman ng kahit konti si Javier. At sinabi nito na kung ang mga refugees na ito ay titira sa kanilang village ay mas malaki ang itataas ng kanilang tax revenue dahil dito. Na tila di nagustuhan ni Javier ang sinabi ng ating bida. At sinabi kung hindi ba naaawa si Lloyd sa mga ito at nagawa pa nitong mag-isip na pagkakitaan ang mga ito. Pero tila di na pinansin ni Lloyd ang sinabi ni Javier at inutusan nito si Bayer na maghanda ng makakain para sa mga refugees. Sabay umalis si Lloyd at sinabing pupunta sa Baron para mag-report dito. Samantala si Bayer naman ay sinabi kay Javier na wag na itong magalit. Dahil sa palagay nito ay hindi pa talaga alam ni Lloyd ang kanyang gagawin kaya sinabi nito hayaan na muna nila ito at obserbahan lang muna ang gagawin ni Lloyd. Kaya di na nagsalita pa si Javier. Pagdating sa mansyon, ay sinabi ni Lloyd sa Baron ang patuloy at maraming refugees na dumarating. At nagtanong kung papatuloyin ba nila ang mga ito, bagamat nais ng Baron na kupkupin ang lahat ng ito ay wala na silang sapat na pondo para sa pangangailangan ng mga ito. Dagdag pa nito na ang kanilang stock na pagkain ay tatagal na lamang ng ilang araw. Pero sinabi ni Lloyd na hindi ito dapat alalahanin ng Baron. At ipinakita nito ang isang storage na puno ng mga locust. Pero si Baron ay tila nag-aalala kung sakaling ipapakain nila ang mga locust sa mga tao. Pero ang Baroness ay tinikman ang lasa nito at sinabi na para lang itong isang hipon, at kinakain rin naman ito ng mga ogre na walang nagiging problema. Pero ang problema nga lang ay medyo maamoy ito kaya kailangan nila gumawa ng paraan para mawala ang di kaaya-ayang amoy nito. At sinabi ng Baroness na hayaan ni Lloyd na siya ang mamuno sa pagluluto ng mga ito. Nasinang-ayunan naman ni Lloyd. Pagkatapos ay gumawa na sila ng mga temporary na tents para sa mga refugees. Habang patuloy na dumarating ang mga refugees, na hindi naman inaasahan ni Lloyd na magiging ganito kabilis ang pagdagsa ng mga ito. Kaya mabilis silang nagtrabaho sa paggawa ng kanilang heating system. Samantala sa kusina naman ay sinabi ng Reyna na magluluto sila ng masarap na locust. Pero ang mga tagapagluto ay nangangamba din dahil sa matapang na amoy nito pero nakangiting ipinakita ng Reyna ang isang libro na ginawa ng isang dragon chef. Namangha ang mga kasama nito dahil yun ang first time nila na makita ang librong iyon. Habang si Lloyd naman ay pinagmamasdan ng kanilang ginagawa, sinabi nito na kulang ang kanilang espasyo. Magagawa nilang makasurvive sa ngayon pero hindi pang matagalan, kaya napapaisip ito kung anong kanyang dapat gawin. Hanggang sa maalala nito ang kanilang tahanan kung saan masaya sila ng kanyang mga magulang. At dahil dito ay nakaisip na ito ng idea para sa kanyang gagawin. At sinabi nito kay Javier na sila ay gagawa ng isa sa pinakamalaking construction project nila.
At napatanong si Javier kung may paraan ba para ma-accommodate ang mga ito. Sumagot si Lloyd na meron at sinabi niya kay Javier na sila ay gagawa ng isang apartment. Tuloy ng ating kwento ay makikita natin si Lloyd na nakatayo sa taas ng bundok kung saan pinagmamasdan niya ang lupang kanyang tatayuan ng mga apartments. Ginamit niya ang kanyang surveying skill para makita ang eksaktong pagtatayuan ng mga buildings, habang sinasabi sa sarili na ang greatest advantage para sa mga refugees ay ang pagkakaroon ng environment kung saan makakaya nilang suportahan ang kanilang mga pangangailangan. Habang masaya na iniisip ng ating bida ang malilikom nitong malaking tax revenue. At sinabi na ito na ang kanyang magiging huling proyekto at siya ay hihinto na sa pagtatrabaho para mag-enjoy na lang sa buhay pagkatapos nito. At ito ay nag-i-imagine na masayang lumalangoy sa pera. Habang sinasabi ng ating bida na si Bayern ang gagawin nitong tagapamahala, dahil alam nito na kung sakaling mag-retire si Bayern ay makakapili ito ng isang magaling na papalit sa kanya. Samantala sa kabilang banda naman ay tila nakaramdam ng biglaang pagsama ng pakiramdam si Bayern, kaya sinabi ng mga kasama nito na magpahinga na muna. Pagkatapos ay nagpapulong si Lloyd para i-briefing ang mga kasama nito sa itatayo nilang Fronteras Estate Honey Apartment Construction Plan. Pero di pa man nagsimula ay kinontra na agad ni Javier ang pangalan na nais ni Lloyd para sa apartment na gagawin. Kaya sinabi nito kay Javier na wag muna itong magsalita kung hindi pa ito pinahihintulutan ni Lloyd. Dahil dito ay medyo nainis si Javier, samantala si Bayern naman ay iniisip ang napapanaginipan nito sa magkakasunod na 4 na gabi, kung saan nananaginip ito na siya ay ginagawang alipin ng isang demonyo hanggang sa mamatay ito dahil sa pagtanda. Sinimulan na ni Lloyd ang kanilang pagpupulong kung saan ipinakita nito ang design sa first page ng kanilang document na hawak at ito ay tinatawag na tulo. Isang pabilog na disenyo kung saan meron itong isang kwarto at sala. At sa gitna naman ng building ay mayroon plaza at mga facilities at maging canteen at toilet ay mayroon din dito. Sinabi ni Lloyd na ang balak niyang gawin ay hugis square dahil mas madali itong gawin kesa sa pabilog. Sinabi rin ni Lloyd na mayroon pa itong gustong i-highlights pero wala ito sa mga documents na hawak nila. At ito yung pagtatayo nila ng mga steel gate na magsisilbing harang papunta sa plaza ng kanilang building na kung saan ang lugar na ito ay hindi basta-basta na masisira. At namangha ang lahat sa sinabi na iyon ng ating bida. Dito ay sinabi ng Baron na nag-aalala ito sa problema nila sa pera. Pero sinabi ni Lloyd na kung ang inaalala ng Baron ay ang production cost ng mga andol at ng mga pagkain ay makakaasa ito sa ating bida na magkakaroon ito ng sapat na pondo para sa mga ito. Samantala habang nakasakay sa kabayo at papunta sa mansyon ni Lacuna ay tila inaasar ni Lloyd si Javier at sinasabi niya dito na kung ito ba ay nagagalit. Pero dito pinapansin ni Javier. Kaya natahimik si Lloyd. At sinabi na sa totoo lang ay natatakot ito. Kung kaya ba niya talagang gawin ang ganito kalaking proyekto. At naitanong nito paano kung mag-collapse ito. O kung kaya ba talaga niya i-accommodate lahat ng refugees. At sinabi na siya ang responsable dito dahil siya rin ang nagsimula nito. At sinabi ng ating bida na dapat ay hindi ito nagpapakita ng kahinaan at kailangan niyang ma-fulfill ang mga conditions kung gusto nito makuha ang buong tiwala ng mga tao sa paligid niya. At sinabi rin ni Lloyd na tanging si Javier lang ang taong napapakitaan niya ng kanyang kahinaan. Na tila nagpaantig kay Javier. Pero tila iba ang nasa isip ni Javier at inisip na para lang itong isang trash bin emotion para kay Lloyd. Kung saan sa isip nito ay tinatawanan ito ni Lloyd sa kanya ito binigyan ng isang sapak. Pero sa isip lang yun ni Javier. Pagdating sa mansyon ni Lacuna ay makikita si Diego na naglalakad ng biglang makasalubong nito sila Lloyd, na agad naman binati ng ating bida. Nang makita nito si Lloyd ay nanginig betlog si Diego sa takot. Nilapitan ng ating bida si Diego para kumustahin at tinanong niya ito kung ito ba ay na-kick out sa kanilang academy na akala mo ay walang kaalam-alam sa pangyayari. Nanginginig sa takot na animoy na sobrahan sa kape na sumagot si Diego ng oo, pero paglapit ni Lloyd ay nakangiti nitong sinabi na walang dapat ikatakot si Diego dahil nandito ito para tulungan itong makabalik sa academy. Pero biglang nag-transform ang kaninang nakangiting mukha na ngayon ay naging malademonyong itsura ang ating bida at sinabi na nakadepende sa ikikilos ng tatay niyang si Lacuna kung tutulungan niya ito na makabalik sa academy.
Samantala, gulat na gulat naman si Lacona sa narinig ng sabihin ni Lloyd na nais nitong taasan ang singil nito sa tubig. Sinabi ni Lloyd na hindi naman mahirap intindihin ang sinabi niya at gusto lang nito na taasan ng konti ang ibabayad ni Lacona. Galit na galit ito at sinasabi sa sarili na napaka walang hiya ng ating bida. Nagawa nitong mapakick out ang kanyang anak, at ibinenta ang tubig sa kanya na dapat ay wala namang bayad pagkatapos ay gusto pa nitong magtaas ng presyo sa pagsingil. Pero bigla nga itong tumawa ng malakas sabay tumayo at nagpunta malapit sa bintana. At sinabi kay Lloyd na sa tingin nito masyado pa itong bata kung kaya di pa nito naiintindihan ang mga bagay-bagay. At mayabang nito na ipinakita kay Lloyd ang pinirmahan niyang kontrata at sinabi na ang nakasaad sa kontrata ay fixed price, kaya walang karapatan si Lloyd na magtaas ng singil para sa tubig. Pero sumenya si Lloyd na nagsasabing lumapit ka, halika dito kasabay ng paglalabas nito ng magnifying glass, at ipinakita sa kontrata ang nakasulat sa maliliit na letra na nagsasabi na ang presyo ng tubig ay maaaring magbago, depende ayon sa gusto ng supplier. Kaya naman halos lumabas na ang mata ni Lacona sa galit habang sinasabi na manloloko si Lloyd. Habang si Lloyd naman ay sinasabi na kumalma lang muna ang Visconde, dahil hindi naman ito tataasan ang presyo ng walang dahilan. At alam ni Lloyd na parehas naman silang makikinabang dito, pero nagngingit-ngit pa rin ang Visconde. Pero dito ay sinabi ni Lloyd na ang 17 estates ay nawasak dahil sa pag-atake ng Monster Domino, dahilan para ang mga refugees ay magpunta kila Lacona pero ito ay ni-reject niya. Kaya sinabi ni Lloyd kay Lacona na iisipin na lang nito na hindi ito nangyari, dahil kung aabot pa ito sa Reyna ay siguradong made-disappoint ito pag nalaman ng Reyna. Kaya napaisip si Lacona na gusto lang ni Lloyd na ipakita dito na parang pinapatawad lang siya ni Lloyd sa ginawang pag-reject sa mga refugees. Dagdag pa ni Lloyd na talagang ito ay may pakialam sa kanila, kung kaya sinabi nito na kung siya ay susulat sa Reyna ay posible na matulungan nito na makabalik si Diego sa academy. Kaya napapaisip ng matindi si Lacona, habang si Lloyd naman ay nakangiting naghihintay sa sasabihin ni Lacona. Hanggang sa magsalita ito at nagtanong kung magkano ang gusto ni Lloyd na ibigay nito sa kanya. Sinabi ni Lloyd na siya ay nagmumukang mangingikil ng pera na gangster dahil sa sinasabi ni Lacona. At sinabi nito na umaasa lang naman ito na magbibigay si Lacona ng dagdag na pera kung saan hindi ito madidismaya. Sinabi pa ni Lloyd na ito ay para na rin sa pagpapanatili ng kanilang pagkakaibigan. Habang si Lacona naman ay mangiyak-ngiyak habang sinasabi na sabihin na ni Lloyd kung magkano ba talaga ang kailangan nito at tinawag pa niya itong demonyo. Habang si Javier na nasa likod ni Lloyd ay sinasabi na meron talagang napaka-pangit na personality si Lloyd. Sinabi ni Lloyd na wag ma-pressure si Lacona, basta sabihin lang nito kung ilang porsyento sa presyo ang gusto nitong idagdag at ipagpapasalamat na niya ito kahit magkano pa ang gusto idagdag ni Lacona. Patuloy na nag-iisip si Lacona habang ang paligid ay tila nababalot na ng tensyon. At nang sasabihin na sana ni Lacona ang 20% ay natigilan ito nang makita ang malademonyong unggoy na mukha ni Lloyd. At sinabi na hindi talaga yun ang gusto niya sabihin. 30% pero tila di pa rin ito gusto ni Lloyd na makikitang sobrang pangit na ng itsura na parang gigil na at gusto ng manakit. Hanggang sa napatingin si Lacona kay Javier na nakabuka ang palad na nagsasabing 5. Kaya sinabi ni Lacona na 50%, tataasan niya ng 50% ang ibabayad niya sa singil ng tubig ni Lloyd. Pero si Lloyd ay hindi pa rin satisfied dito at nagpalagutok pa ito ng kanyang mga daliri at leeg. Kaya napatanong si Lacona kay Javier kung bakit ganito pa rin umasta si Lloyd kahit na sinunod na nito ang sinabi ni Javier na 50%. Pero umiling-iling si Javier, at sinabi na 5 times. Kaya napasigaw sa galit si Lacona at sinabi na para itong pagnanakaw sa umaga, masyadong mahal ang 5 times sabi nito. Sinabi naman ni Lloyd na kung bakit iniisip ni Lacona na 5 times, kahit 4 times lang naman ay sapat na sabi ni Lloyd. At dahil dito ay tila nagliwanag ang pagmumukha ni Lacona at agad na pinirmahan ang kontrata. Pagkatapos nito ay masayang-masaya na umalis ang ungas na si Lloyd, habang si Lacona naman ay binabasa ang kontrata, nang bigla nitong napagtanto na nagoyo pa rin siya ni Lloyd dahil 4 na beses na mas mataas mula ngayon ang babayaran nito sa ating bida. Samantala habang sila ay pauwi napansin ni Lloyd na parang malungkot si Javier.
ito kung bakit para itong malumba ito sa ating bida. Samantala habang sila ay pauwi napansin ni Lloyd na parang malungkot si Javier. Kaya tinanong niya ito kung bakit para itong malumbay. Sinabi naman ni Javier na pakiramdam nito ay para itong naging isang blackmailer. Pero sinabi ni Lloyd na hindi dapat ganon ang sabihin ni Javier. Dahil dapat hindi nito sinasabi na pakiramdam niya blackmailer ito dahil ito ay ganap na isang blackmailer. Sabay tawa na inaasar si Javier. Dagdag pa ni Lloyd na tinulungan siya nito kaya tiyak na isang blackmailer si Javier sabay tawa ulit. Kaya makikitang asar si Javier. Sinabi ni Javier na ang pagprotekta lang ang duty nito kay Lloyd kaya di na niya ito muling tutulungan sa mga panloloko na ginagawa, at hindi na rin ito magpapagamit sa kanya sa mga construction, na sinagot naman ni Lloyd na kung ganun ang gagawin ni Javier ay hindi na niya ito kakantahan pa ng lullaby. Pero mayabang na sinagot ito ni Javier na isang buwan na rin ang lumipas mula nang maging swordmaster ito, kung saan sinabi nito na kaya na nito kontrolin ang kanyang pakiramdam at hindi na nito kailangan pa ang lullaby ni Lloyd. Pero sa pagsapit ng dilim ay hindi pa rin makatulog si Javier kaya bumangon ito at nagpunta kay Lloyd at nakiusap na kantahan ito ng lullaby ni Lloyd. Natinanggihan ni Lloyd at sinabi na kung alam ba ni Javier na kung nabuo na ang habit na ginagawa nito sa pagtulog, ay hahanap-hanapin na ito ng kanyang katawan at kapag ito ay hindi niya nagawa ay hindi pa rin ito magagawang makatulog. Kaya sinabi ni Javier na naiintindihan na nito at nakiusap ulit na kantahan na siya ng lullaby ni Lloyd. Pagkatapos makantahan ni Lloyd ay agad naman na nakatulog si Javier. Kaya ang ating bida ay nagunat at sinabi na magsisimula na ito para sa kanyang task na gagawin. At nagsimula na nga ito sa paggamit ng kanyang skill simulation para sa pag-layout. Habang sinasabi sa sarili na ang swerte nito dahil sa marunong ito gumawa ng ondol pero wala pa siyang sapat na kaalaman sa paggawa ng apartment. Araw-araw ay patuloy ang ating bida sa pangunguna sa kanilang proyekto. At sa gabi naman ay sumusubok ito ng iba't ibang paraan gamit ang kanyang skill simulation para mapatibay ang mga buildings na kanyang itatayo. Kahit napaka-busy ni Lloyd ay patuloy pa rin itong tinanggap ang mga refugees na dumarating sa kanilang village. Pilit na inaalam ni Lloyd kung ano ang problema sa kanyang building kung bakit ito patuloy na nagko-collapse sa kanyang simulation. Kaya naisip nito na bawasan ang palapag ng kanyang building. Hanggang sa tumulo na ang dugo mula sa ilong nito. Pero dinilaan niya lang ito at nagpatuloy sa ginagawa. At sinasabi na hindi nito maaaring bawasan ang palapag ng kanyang mga buildings dahil marami ang nakasalalay dito kasama na ang pagkakaroon ng malaking tax revenue nila. Kinabukasan ay sinabi ni Byron kay Lloyd na base sa calculation nito ay ang kaya na lang nilang bayaran ay ang mga soldiers at overtime sa loob ng 4 na buwan. Sinabi rin nito na kailangan na nilang bagalan muna ang paggawa sa kanilang proyekto o kaya ang ibang refugees ay ipadala nila sa ibang estate sabi ni Byron. Pero sinabi ng puyat na Lloyd na wag ito mag-alala, dahil sinisigurado nito na makakakuha ito ng maraming funding. Pagkatapos nun ay bigla na lang bumagsak si Lloyd. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.